Hello po mga ka-subscriber, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating video po mga ka-subscriber sa YouTube. Mag-ano lang po tayo po mga ka-subscriber, mag-update tungkol sa nangyayari sa ating bansa po mga ka-subscriber. Ayan na po, magulo na po sila mga ka-subscriber. Kanya-kanya na silang nagtuturuan dahil po ngayon po may agromento na tungkol sa BICAM at saka GAA po. Ayan na, umpisa na po sila dahil talagang may mananagot talaga dyan, may makukulong, hindi pwede na hindi makukulong dahil sa PhilHealth dapat po hindi dapat yung pinakikialaman. Dapat po PhilHealth dapat no nang mag-hold at mag-saving sa kanilang pera kahit hindi man hindi man nagamit, at least nandyan lang yan, naka-asset. Ayan po, talagang may malikot talaga na kamay po na nakikialam sa dyan. Kaya kanya-kanya na lang silang palusot niya, sarili nilang naghugas kamay na sila, nandyan na po. May makukulong na talaga dyan sa GAA na yan. Talagang isipin natin, bilang sanang po natin po mga ka-subscriber, Pangulo, siya po sana noon ang mangunguna sa lahat ng ganyan. Hindi dapat yan pinakikialam nino man, kundi ang Pangulo dapat niyan ang magdesisyon na huwag pakialaman yung mga bagay na yan. Kasi kung talagang siya matalino or talagang magaling na Pangulo, lahat mapagsabihan niya yan kasi nasasakupan po niya yan nasa laylayan niya yan. Kasi siya nga ang Pangulo, dapat siya po ang nagmamanage, nag-handle sa ganyang na yan, yung GAA na yan. At saka titingnan niya, busisiin kung may nawawala o may blanco. Ngayon nagtuturoan na sila mga ka-subscriber. Ayan, bago kayo manood ng aking video, ipatuloy lang po ninyo, mag-subscribe po kayo sa aking channel, Christopher Alon Vlog po. Ayan, may kanya-kanya na po silang pasabong. Kanya-kanya silang lihis na mga istorya. Yung kaso daw napupunta sa big na project. Isipin naman, pinakita nila daw parang kay Duterte yan na project po wala nga silang ginawa kung saan napunta ang perang mga bilyonis na kinamkam nila sa kabanang bayan. Ayan na po ang talagang Supreme Court na talaga is ang magdidesisyon sa inyo kung anong gagawin sa inyo. Kasi may batas talaga tayo, dapat may pananagutan po kayo. Kasi kapag nagnakaw kayo ng kabanang bayan, at least dapat may makukulong. Ayan na po, tinuturingan kayo na mayaman na tao mula noong talagang mayaman. Bakit ginawa pa ninyo? Kayo pa ang namumuno sa kalukuhan. Akala ninyo hindi kayo mabibistunan ganyan po. Alam mo, marami mga matatalino, kaya nga sa social media wala kayong lusot. Kaya gusto ninyo busalsalan yung mga vlogger, gusto ninyo ipatawag sa Quadcom para hindi na makapag-vlog at hindi na magpahayag ng dapat ipahayag ng mga tao. Siyempre, freedom of speech. Gusto ninyo hindi kami mag-ingay, hindi kami kumakalampag sa inyo. Hindi pwede yan kasi pera po yan ng taong bayan.
pera po yan na mahirap yung mga contribution sa PhilHealth. Kahit ako nga noon, 20 halos 20 years ako nagpulog dyan sa PhilHealth na yan kasi lahat tayo nino man o ikaw man mga yung dati sa mga empleyado po talagang buwis buhay po sila, kinakaltasan ng contribution na pupunta lang sa mga gahamang tao na hayok sa salapi na hindi dapat po sana okay lang sana kung kinuha ninyo yung pondo doon kung may nakikita kayo ng mga malalaking project katulad kay former Roja Duterte na walang humpay kahit pandemic gumagawa sila ng mga infrastruktura, yung malalaking highways. O sana kayo ngayon pupulutin mga hayok sa kapangyarihan, mga gahaman, mga kawatan. Ayun, lahat-lahat na kayo. Tinuturing kayo na mayaman o anong nangyari sa inyo? Kayo pa ang nangungunang kamkamin ang salapi ng bayan. Ayan, sana kayo. O ngayon, yung nagpatawag ng Quadcom, si Barbers, siya pa ngayon ang dinimanda ng mga DDS vlogger. Mga narcom, tatawagan ng narcom, kung ano-ano pang paratang, bayaran kami, nagpabayad. Siyempre, bilang tulong namin yan sa mga Duterte families. Bilang mahal kasi namin si Tatay Digong, kaya tinulungan namin kahit hindi kami binabayaran, nagblablag lang kami para ipakita namin sa taong bayan na talagang suga pa na yung namumuno sa Pilipinas, dapat palitan, dapat maeksampulan, makulong. Ayun, saan na ang pera ng kabanang bayan natin? Ayun. Sana yung gaan na blanco-blanco pa. O di ba? 241 billion. Saan na yan napunta? Sa gaan na yan. Baka naman sasabihin nyo napunta sa sa floodway control o kung saan na ang mga alibay nyo. Ayan na. Alamas, sabi talaga ni Sara, ang gaba hindi magsama sa inyong mga pinagagawa. Ginabaan kayo ni Inday Sara sa pinagagawa nyo. Wala kayong respeto. Ayan yan. Wala siyang ginagawa ng kasalanan. Ginagawaan ninyo siya ng pangkukurakot na 125 million confidential fund. O saan na ngayon kayo? O ginabaan na kayo? O save the Philippines. O saan na ngayon? O ginabaan kayo, dapat makulong kayo, mananagot kayo sa mga ginagawa nyo. O ayan po mga ka-subscriber, ang itama lang po natin po ibuboto yung may karapatan po na may malasakit sa atin mga Pilipino. Tayo po ang tayo po noon ang mga tayo